Breaking news mga kababayan, Iran nagimbal sa paparating sa kanila at Pangulong Donald Trump may sinabi na ikinadismaya ng marami at buong mundo nagkakagulo na dahil sa posibleng mangyari sa Middle East. Matapos makarating sa rehimen ng Iran ang mga banta ng paglusob ng Estados Unidos dahil sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga namamatay na demonstrador, pinili pa rin ng rehimen na pumalag sa mga banta ni Pangulong Trump. Sa halip na magpakumbaba at itigil ang mga pagpatay, nag-counter threat ang Iran at sinabing kapag ginawa yan ng US, bobombahin din daw nila ang mga American bases, mga barko at iba pang assets ng US sa Middle East maging ang Israel. Dapat mong malaman na kapag gumawa ka ng anumang aksyon para atakihin ang Iran, lahat ng mga occupied lands at mga military bases and centers, ganun din ang mga barko ng Amerika sa rehiyong ito, ay magiging lehitimong target na namin. At dahil inamin mo na may intensyon ka na gumamit ng mga military aggression laban sa bansang Iran, hindi kami kikilos pag inatake nyo lang kami gaya ng karaniwang patakaran ng pagdepensa. Kikilos na kami kung kinakailangan kapag merong kaming naramdaman na mga palatandaan o mga senyales na meron ng mga banta na nakapalibot sa amin. Allahu Akbar! Allah! Akbar Amerika! Akbar Amerika! Akbar! At dahil sa mga bantang ito ng Iran, inatasan na ang ilang mga personnel ng US military na lumikas na sa Al Udeid Air Base sa Qatar. Maging ang United Kingdom ay nag-advise na rin sa kanilang mga staff na magsilikas na sa nasabing airbase. U.S. official confirming that some personnel have been advised to leave Al Udeid Air Base in nearby Qatar. Matatandaan na ang Al Udeid Air Base ay isa sa mga tinarget ng Iran noong isang taon sa kasagsagan ng gera ng 12 Days War sa pagitan ng Iran at Israel. At may mga balita na isa ito sa magiging target ng Iran ngayon kapag sumalakay ang Amerika. Batay sa mga report, umagang-umaga ng Miyerkules, January 14 sa Pilipinas, nagpadala ng mensahe ang bansang Iran sa mga bansang kaalyado ng US sa Middle East at sinabing tatargetin daw nila ang mga base militar ng Amerika kapag itinuloy nito ang pag-atake sa Iran. At sinabihan sila na kumbinsihin ang Estados Unidos na huwag ituloy ang binabalak nito. Maliban sa Al Udeid, kasama sa mga tinutukoy na base militar ay ang mga US bases sa Saudi Arabia, Turkey at United Arab Emirates. Kaya naman unti-unti na ring nag-e-evacuate ang mga puwersang Amerikano sa mga base militar na ito. Mabilis namang napatawag ang Foreign Minister ng Turkey sa Iran at sinabing mas mabuting pag-usapan muna ito bago magpadalos-dalos ng kilos. Samantala, nagpalabas na ng utos ang pamahalaan ng Germany sa kanilang mga eroplano na iwasan na ang airspace ng Iran. Nagbigay na rin ito ng abiso sa mga German citizen na huwag munang pumunta sa bansang Iran. At maging sa Israel, kinansila na rin ng airline company na Lufthansa ang mga flights at sinabihan ang kanilang mga staff na lisanin na ang bansa. Habang ang UK naman ay pansamantalang isinara ang embahada ng Iran sa kanilang bansa. Kasunod nito ay nanawagan naman ang mga bansang Italy, Poland, Spain, Australia, India, Canada, Cyprus, Argentina at Ukraine sa kanilang mga kababayan sa Iran na lumikas na dito. Pero kasabay ng advice na lisanin ang bansang Iran, nangako naman ang mga miyembro ng G7 na mag-i-impose ng mas malalakas na sanctions laban sa Iran dahil sa nakakaalarmang bilang ng mga pinapatay doon at dahil sa iba pang mga human rights violations. Kabilang sa G7 ang mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at ang Estados Unidos.
Ayon pa sa report ng Amnesty International, nakaposisyon daw sa mga kalye at mga bubungan ang mga miyembro ng Iranian Security Force kung saan nila pinapuputukan ng mga rifle at shotgun na may metal pellets ang mga hindi armadong nagpoprotesta, madalas ay sa ulo o sa katawan. Pero sinusubukan ng Iran na burahin ang mga videong ito. Maging ang mga report tungkol sa bilang ng mga namatay ay sinusubukan ding baguhin, pabulaanan at burahin. Ang nais nilang ipakita sa mundo ay ito. ذره ذره وجود تو قالوا حسبنا الله أصابهم القول الذين أحسنوا Ito ang funeral na idinaos kahapon ng rehimen para sa mga napaslang na pulis at security force. Malinaw sa mga larawang ito na gustong ipakita ng rehimen sa Iran na marami pa rin ang sumusuporta sa kanila, habang inililihim naman ang mga video ng mga protesta. Bagaman wala pang malinaw na sagot kung kailan ipapatupad ng US ang planong pag-atake sa Iran, may ulat naman na inilabas ang Reuters na meron umanong ugong-ugong na isasagawa ang pagsalakay sa Iran sa loob ng susunod na 24 oras. Ayon yan sa dalawang opisyal ng European Union. Pero sa kabila ng napakataas na tensyon at sa tila papalapit na pagtatapos ng rehimen sa Iran, naniniwala daw ang Israel at ang ilang mga Arabong bansa na hindi pa masasabing mahina ang puwersa ng Islamic regime. Dahil dito, sinusubukang kumbinsihin ngayon ng mga opisyal sa Israel at ng iba pang mga Arab countries si Pangulong Donald Trump na huwag munang ituloy ang pag-atake sa Iran. According to multiple officials briefed on recent discussions, Israeli and Arab leaders have conveyed to the United States that now may not yet be the moment for direct American military action against Iran, despite intensifying pressure on the Islamic Republic from within. These conversations, confirmed by several individuals familiar with the matter, suggest a notable shift in emphasis. While Israeli officials remain openly supportive of regime change in Iran and have long backed US efforts aimed at weakening Tehran's leadership, they are increasingly concerned that an American strike launched too soon could fail to achieve its central objective. The fear, according to those involved, is that Iran's governing system may not yet be sufficiently destabilized for a military intervention to deliver a decisive blow. Alam namin na anumang paglala ng bagay na tinutukoy mo ay magkakaroon ng napakatinding resulta sa region at maging sa labas nito. Kaya gusto namin na maiwasan ito hanggat maaari. Patuloy pa rin ang mga usapan, ang mga tawagan sa telepono. Nangangamba daw ang Israel at ang iba pang mga bansang Arabo na baka hindi pa umano sapat ang mga isasagawang military action para mapatumba ito. Kaya't bakit hindi na lang daw subukan ng US na humanap ng ibang paraan kung paanong madidestabilize ang rehimen in support sa mga demonstrador. Naniniwala sila na mas maraming magagawa ang mga mamamayan ng Iran na nagpoprotesta para mapahina ang rehimen na naghahari sa kanila. Kabilang sa mga suhestyon na inilatag ng Israel para sa US ay ang pagtulong sa mga Iranians na palakasin ang komunikasyon sa kabila ng internet shutdown sa bansa. Palakasin ang mga economic sanctions na ipinataw sa Iran, magsagawa ng cyber attack o pag-assassinate at pag-target sa ilang mga personalidad sa rehimen na posibleng magpabilis ng pagbagsak nito. Ayon sa mga report, mataas daw ang pagtutol ng mga Arab states sa planong military actions laban sa Iran, partikular ang mga bansang Saudi Arabia, Oman at Qatar na natatakot na baka kapag nagkaroon ng regime change sa Iran ay magresulta ito sa internal unrest sa kanilang mga bansa at pagyanig ng oil market. Nauna nang sinabi ng Saudi Arabia sa Iran na hindi sila makikialam sa plano ng US at ni hindi umano nila ipapagamit ang kanilang airspace sa mga puwersang Amerikano dahil ayaw ng Saudi Arabia na makasama silang lumubog sa kahit anong sigalot. Lalo kasing lumakas ang pangamba ng mga bansang Arabo nang magbanta si Pangulong Trump kahapon na magpapadala ng malakas na pag-atake sa Iran sa oras daw na ituloy nito ang pagbitay
sa isang kilalang demonstrador doon na kamakailan lamang ay hinatulan ng death penalty. Kapag binitay nila ang mga tao, makakakita kayo ng mga bagay na hindi ko alam kung saan kayo nagmula o kung paano kayo mag-isip, pero marahil ay matutuwa kayo. Ano pong ibig sabihin nyo doon? Gagawa kami ng napakalakas na aksyon. Kapag ginawa nila yung ganung bagay, kikilos na kami ng napakatindi. Ang bantang ito ni Donald Trump ang lalong nagpalakas ng kaba ng mga bansang Arabo kung kaya't hinihimok nila si Pangulong Trump na huwag ituloy ang pag-atake. Pero tila binaliwala naman ng rehimen ang banta ni Pangulong Trump. Sa katunayan, nanindigan ang justice system ng Iran na ang mga nagkasala ay dapat parusahan agad. Ito ang tama at makatwirang bagay na inaasahan nila sa akin, sa inyo, sa IRGC at sa pulisya. Una sa lahat, kapag may mga taong namumugot ng ulo o nanununog ng kapwa niya tao sa mga kalye, kailangan nating kumilos agad kung may balak tayong gawin. Kung gagawin natin yan, pero pagkalipas pa ng ilang buwan, hindi na ganun ka-epektibo. Kung kikilos tayo pagkatapos pa ng 2 o 3 buwan, hindi na ito magiging kasing epektibo. Maliban dyan, pwede din nating labanan ng korupsyon para mas maging panatag ang mga tao. Sa ngayon ay wala pang malinaw na balita kung ano ang tunay na sinapit ng nasabing demonstrador. Samantala, dagdag pa sa patuloy na pagmamatigas ng Iran sa kabila ng mga banta ng Estados Unidos, isang assassination plot pa ang muling binuo para itumba si Pangulong Donald Trump. Sa mismong national TV ng Iran, ipinakita ang litrato kung saan pinagtangkaan ang buhay ng US President noong panahon ng kampanya. At sa ibaba ng litratong ito ay may nakasulat, "Sa pagkakataong ito, wala nang palya." Pero sa ngayon ay wala pang sagot ang White House tungkol sa bantang ito. Sinabi kahapon ni Pangulong Trump na hinihintay lang daw niya ang eksaktong detalye ng mga patayan na naganap sa Iran, kung gaano karami ang eksaktong bilang ng mga nasawi. Sa oras daw na makuha niya ito, magpapasya sila kung anong hakbang ang dapat gawin laban sa rehimeng namumuno sa Iran. Iniisip ko ang Iran kapag nakikita ko kung anong klase ng patayan ang nangyari doon. Sa palagay namin, kukuha muna kami ng eksaktong mga numero. Malalaman ko ito sa loob ng 20 minuto. Makakakuha kami ng eksaktong bilang kung ano ba talaga ang nangyari sa mga pinapatay. Mukhang malaki ang bilang ng mga namamatay pero hindi pa natin sigurado. Malalaman ko yan sa loob ng 2 minuto at kikilos kami ng naaayon doon. At ngayon nga, pagkalipas ng 1 araw, matapos makuha ang lahat ng detalyeng kinakailangan niya, tila iba na ang tono ni Pangulong Trump, tono na ikinadismaya naman ng marami. Naabisuhan na kami at medyo matibay ito. Pero aalamin pa namin kung ano talagang ibig sabihin nito. Pero sinabihan kasi kami na ang pagpatay sa Iran ay humihinto na at huminto na. Huminto na daw ito at wala raw planong magsagawa ng mga pagbitay o maraming pagbitay. Yan ang sinabi sa akin ng isang mapagkakatiwalaang source at aalamin pa namin. Sigurado ako na kung mangyari yon, lahat tayo ay siguradong magagalit, pati kayo. Pero ang impormasyong natanggap ko ay tumigil na nga daw ang pagpatay at tumigil na ang mga pagbitay. Wala raw magaganap na pagbitay gaya ng pinag-uusapan ng maraming tao nitong mga nagdaang araw. Ang sabi, ngayong araw daw na to, sana gaganapin yung pagbitay. Marami ang nadismaya nang sabihin ito ni Pangulong Trump. At mayroon ding mga eksperto na naniniwalang napaniwala nga si Trump ng report na ito. Tanong tuloy ng marami, ano na ang plano? Hindi na ba matutuloy ang mga banta ng Pangulo laban sa Iran? Mayroon pang mga nagsasabi na siya ay mahinang Pangulo pagdating sa Iran. Sinungaling at isang asong kumakahol pero hindi nangangagat. Maging ang media ay tila nadismaya sa sinabing ito ni Pangulong Trump. Pero Kira, kahapon lang ay sinabi ng Pangulo na kung may bibitayan ng rehimen ng mga nagpoprotesta, tutugon ang Estados Unidos gamit ang tinatawag niyang napakalakas daw na aksyon laban sa Iran. Kahapon lang yun. Kaya itong sinasabi niya ngayon na naabisuhan daw sila na huminto na daw ang mga pagpatay at ang mga pagbitay na dapat sana'y mangyayari ngayong araw ay hindi nga natuloy, ipinapahiwatig lang nito na hanggang doon na lang ang Estados Unidos. Diretsong tinanong din ng Pangulo, ibig mo bang sabihin ay wala ng aksyong militar na magaganap?
At muli tila medyo umiiwas siya sa pagbibigay ng malinaw na sagot. Hindi niya binuksan yung kanyang mga baraha. Para bang sinasabi na tingnan na lang natin kung saan ito pupunta. Pero malinaw na iba na ito sa mga nagbabantang salita na narinig natin sa kanya kahapon. Pero sa kabila ng pagkadismaya ng marami sa sinabi ng Pangulo ngayong araw, may ilan naman na hindi naniniwalang dito na lang magtatapos ang lahat ng mga pagbabantang binitiwan niya laban sa Iran. Naniniwala sila na ang Pangulo ay may isang salita at ginagawa nito ang lahat ng kanyang sinasabi. Lalo pa, may mga ulat na namataan di umano na naglalayag na ang isang aircraft carrier mula South China Sea papunta sa Middle East. Tinukoy ang nasabing aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Kung matatandaan, ibinalita namin kahapon na isa sa mga problema ng military action sa Iran ay ang kawalan ng nakaantabay na aircraft carrier. Dahil kung wala nito, hindi masusustain ang firepower ng Estados Unidos. At ngayon, paparating na nga ito malapit sa teritoryo ng Iran. Maliban dyan, mayroon ding mga balita na nagkakaroon na ng pagkilos ng mga jet fighters ng Amerika sa Eastern Iraq malapit sa border ng Iran. Nagulantang naman ang bansang Iran nang malaman nila na mayroong aircraft carrier ng Estados Unidos na paparating sa kanilang teritoryo galing sa South China Sea. Dahil dito, nagdesisyon ang rehimen na isara na ang kanilang airspace sa takot na posibleng humantong na ang lahat sa isang matinding bakbakan. We have breaking news out of Iran. We're learning the country has issued a notice that the airspace in Tehran is now closed to most flights. This at the same time that the United States has begun repositioning a carrier strike group from the South China Sea to the Middle East. Napag-alaman din na kasama ng paparating na aircraft carrier ang iba pang mga barkong pandigma ng US gaya ng Arleigh Burke-class guided missile destroyers, USS Spruance, USS Michael Murphy at ang USS Frank E. Peterson Jr. At bukod dito, isang bagong-bagong air defense cell din ang itinayo ng CENTCOM sa Al Udeid Naval Base para lalong palakasin ang depensa nito sa posibleng pagsalakay ng Iran. Pero sa hindi inaasahan, makalipas lang ang ilang oras ay binuksan na rin ng Iran ang kanilang airspace. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.